PG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nangyari na nga ang pinakamalaking demolisyon sa barangay Ginintuang Lupa na kung saan wala talagang balak ang mga tao roon na ibigay ito ng basta-basta sa mga hasinto. Kaya agad ngang iniutos nitong si Ricardo sa kanyang mga dating nasasakupan na kinakailangan na umalong paalisin ang mga taong naroroon sa lupang kanyang pag-aari. Kaya ipinangako ngayon nitong si Domingo na hindi niya palilipasin ang gabi na hindi umano mapapaalis ang mga tao sa Ginintuang Lupa. Kaya agad nga ngayong nagsagawa ng malawakang demolisyon sa Ginintuang Lupa na kung saan pinaghandaan naman ito ng mga tao roon. Naggawa sila ng barikada na kung saan nagkaroon talaga ng malaking kaguluhan at halos lahat ay talaga namang kumilos para maipaglaban ang kanilang karapatan. Sa huli ay dito nga nabaril si Rudy nitong si Django dahil nalihis ang bala na dapat sana ay para kay Gabo. Ngunit sinabi nga nitong si Django na hindi man niya nabaril sitong si Gabo ay hindi rin lilipas ang araw. Darating at darating na magkakalaban din sila at magkakaharap at siguradong sa pagkakataong iyon ay madadali niya na si Gabo. Agad nga ngayong isinugod sa ospital itong si Rudy at matinding pakiusapan nga ni Gabo sa mga doktor na gawin umano ang lahat para gumaling ang kanyang ama. Samantalang problemado si Gabo dahil hindi niya alam kung saan niya kukunin ang perang paimbambayad nga sa kanyang ama sa ospital. Kaya tulong-tulong ngayon ang mga kaibigan nitong si Gabo. At dahil dito ay dito na nga nagpakita si Uwak at itong si Lawin. Tinutukan nila ng baril si Gabo. Sabay sabi na totoong matagal na nga siyang minamanmanan ng dalawa at meron nga raw nais kumausap sa kanya. Sumama si Gabo at dito niya napagtanto na itong si Tatang pala ay matagal na palang minamanmanan si Gabo. Wala ngang kaalam-alam itong si Gabo na asset itong si Tatang. Malaki ang kanyang silbi. At dito na nga inamin ni Tatang kay Gabo ang mga dahilan kung bakit siya nakalaya ng maaga. Si Tatang umano ang gumawa ng paraan para mapiyansahan si Gabo. Ngunit meron nga raw isang misyon na dapat tapusin si Gabo kapalit nga ng kanyang paglaya. Dito na malaking isda ang kanilang sasagupain. Pinakita nga ni Tatang itong pinakamalaking sindikato na kailangan umanong mahuli. Wala namang kaalam-alam si Gabo. Nakasabay ng kanilang operasyon ng operasyon din nitong si Samantha. Marami sa mga kasama ni Samantha ang naroroon sa naturang bar at dito na nga nagsimula ang kwento na kung saan magiging magkasanggang dikit itong si Samantha at Gabo sapagkat dito na nga sila nagkita sa bar na kung saan na iisang target lamang ang kanilang kailangan doon. Kaya naman dito sinabi nga nitong si Samantha kung sinusundan nga ba raw siya ni Gabo. Subalit paliwanag ng binata na wala talaga siyang balak na sundan ng dalaga. Kaya naman sa pagkakataong ito ay nasuntok nga sana ni Samantha si Gabo. Subalit tinakot siya ng binata na kung uulitin niya ito ay hindi umano siya magdadalawang isip na halikan ng dalaga. Kaya hanggang saan kaya aabot ang asaran ng dalawang ito?